Alamin natin ang kanyang mga plano at programa bilang bagong talagang commissioner ng komisyon sa wikang Pilipino at ang selebrasyon ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ating tatalakayin kasama si Attorney Marites Barrios Taran, ang tagapangulo ng komisyon sa wikang Filipino. Attorney Taran, magandang tanghali po and sorry for the blunder earlier. Magandang tanghali po sa inyong dalawa ni Yusek Mars at ganoon din po sa napakarami ninyong mga nakikinig at mga nanonood. Magandang buwan ng wikang pambansa po. Ma'am, una po sa lahat, ano po ba yung pangunahing layunin ninyo sa unang 100 na araw bilang bagong tagapangulo ng komisyon sa wikang Filipino? Opo, maraming salamat po sa katanungang iyan. Ang ating pong bisyon ay ang wikang Pilipino ay maging instrumento ng kaisahan, karunungan at kaunlaran ng bayang Pilipino. Misyon po natin na tiyaking ginagamit ang wikang Filipino bilang pamantayang wika sa lahat po ng antas ng diskurso at pangunahing kasangkapan tungo sa pagkakaisa at pag-uunlad ng karunungan at gayon din ang pagsusulong ng mga wika sa Pilipinas. Para po maabot ito, kailangan maitanghal ang mga wika sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng mga napapanahong patakarang pangwika na titiyak sa pangangalaga, pagpapasigla at pagpapayaman ng mga wika sa iba't ibang dominyo o lawas ng karunungan at maging ang pambansang sanggunian ng karunungang wika sa saliksik, publikasyon at mga pamantayang panglingwistika. Ganun din po ang mga araling pangwika, pagsasalin gamit ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Sa aking unang mga araw po ay aking itinalaga na gagamit po ng 5 haligi ng serbisyong pangwika ang magiging handog ng komisyon sa publiko. Ito po ay ang saliksik wika, kung saan kami po ay magkakaloob ng serbisyong nakatuon sa pananaliksik. Ang sagip wika po ay nakasentro naman sa pagtukoy sa mga wikang nanganganib at pagsasagawa ng interbensyon para maagapan na sila ay hindi maglaho. At ang pangatlo po ay ang pagsulong wika. Alam niyo po, ang Komisyon sa Wikang Filipino ang tanging ahensya na itinalaga ng RA 7104 upang mga laga, magtaguyod at magpapatupad ng mga serbisyong para sa pagpapalaganap po ng wikang pambansa at lahat po ng katutubong wika sa Pilipinas. Nariyan din po ang tinatawag namin salin wika na ito naman po ay lagi inaasahan mula sa amin na kami po ang nagsasalin hindi lamang ng mga citizens charter kung hindi lahat po ng korespondensya mula sa Ingles o ano pa mang wika patungo po sa wikang Filipino at mga katutubong wika. At syempre po hindi mawawala ang Sinop wika, kung saan ang amin pong tanggapan ang siyang repositoryo ng lahat ng mga ortografiya at mga iba pang mahalagang dokumento na may kinalaman po sa wika. Ma'am, bilang isang certified public accountant at dating Director General ng Komisyon, paano niyo po gagamitin yung inyong karanasan sa pamamahala para mas maging epektibo ang operasyon ng Komisyon? Ay, salamat po sa tanong na iyan. Alam niyo po, bilang Director General, ako po ang naging in charge o namamahala sa araw-araw na day-to-day activities or operasyon ng ahensya. At bilang puno po ng sekretariat na kinabibilangan po ng sangay ng salin, sangay ng impormasyon at publikasyon, sangay ng lingwistika at aplikadong lingwistika at ng leksografiya ng Pilipinas ay lahat po ng gawain ng komisyon ay aking nalalaman at nakikita. Ngayon, bilang CPA, masinop at episyente pong gagamitin namin ang pondo sa lipunang bayan at lahat ng resources upang lalo pa pong mas marami kaming maabot na mga serbisyo sa publiko. Bilang isa naman pong
graduate na Masters in Government Management at guro din po sa Masters in Government Administration. Ang aking pong alay ay isang mahusay na pamumuno sa yamang pantao o human resources. Ganon din po sa pagbabudget, pangangasiwang ng pananalapi, procurement po, at iba pang aspekto ng pamamahala. Kasama na rin po diyan ang budgeting. So bilang abogado naman po, ay siyempre nariyan din po ang multifaceted o iba't ibang uri ng serbisyo na maaari nating maibigay, hindi lamang po ang serbisyong legal or pag-interpret ng mga batas. Ayan naman po ang aking maiaalay sa ating ahensya ng Komisyon sa Wikang Filipino. Attorney Teran, ano po ba ang magiging pangunahing programa ng KWF ngayong taon upang mapaunlad at mapalaganap ang wikang Filipino at iba pang wikang katutubo? Okay. Alam niyo po, napakalungkot na ang ating wika at ang pagmamahal sa wika ay nasisentro lamang at nailalagay lamang sa balintataw ng ating mga mamamayan kapag po buwan ng Agosto. Ngunit nais po namin ipaalam na alam niyo po ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nagtatrabaho po all year lang. Buong taon po, halos araw-araw po ay talagang nagsisikap kami na maipaabot ang aming serbisyo. Nagsasagawa po kami ng mga pananaliksik at dokumentasyon, nagsasaliksik, nagdodokumento po ang KWF ng mga katutubong wika, lalo na po yung mga malapit na mawala o nanganganib ng mawala. Gumagawa po kami ng mga linguistikong survey sa iba't ibang rehiyon upang malaman kung alin pa ang aktibong ginagamit ng ating mga kababayan at alin naman ang nangangailangan ng agarang interbensyon. Nandyan din po ang aming paggawa ng ortografiya at gramatika ng ilang katutubong wika para naman po sa mas formal na nilang paggamit. Nandyan din po siyempre ang pagpapalaganap namin ng ortografiyang pambansa. Ito po ay aming inilathala at itinapaliwanag sa lahat po ng antas ng hindi lamang po ito sa mga mag-aaral, hindi lamang po ito sa mga guro, ngunit lalo tigit dun sa mga kababayan natin na hindi naabot ng iba pang serbisyo na nangangailangan po ng aming serbisyo. Kasama na rin po diyan ang mahusay at angkop na pagbabaybay o pagbasa ng kanilang sariling mga wika. Kami po ay gumagawa rin ng mga pagsasalin, hindi lamang po mula sa wikang Ingles papunta sa wikang Filipino. Nariyan din po ang pagsasalin namin sa iba't ibang wikang katutubo. Katulad po ng Waray, Bicol, Cebuano, Ilocano at iba pa po. Nariyan din po ang hindi nawawala ang pagsasanay at seminar para sa mga guro at tagasalin at under po ng RA ng EO 335 ay meron din po kaming patuluyan na seminar para sa korespondensya opisyal kung saan nakikipagtulungan po kami sa mga lokal na pamahalaan at lahat po ng pambansang mga ahensya para sila po ay aming sanayin kung paano makipagtalastasan sa gamit ang wikang Filipino. At nagsasagawa rin po kami ng maraming seminar na libre, webinar, at ito po ay may kinalaman din sa mga pagsasalin, ortografiya at gramatika. Kami po ay marami pa po kaming ginagawa na ito po ay patuluyan. Hindi lamang po ito sa loob ng isang buwan ng Agosto, Sir Joey. Attorney, kanina nabanggit nyo yung pagtuon ng inyong pamunuan sa pagsasaliksik, sa pagsagip ng mga nawawalang wika. Pero meron po ba kayong bagong mga inisyatiba para maisama sa mas malawak na larangan ng ating wika, sabihin na natin sa edukasyon, sa agham at sa teknolohiya? Ay, opo, meron po. At ito rin po ay nais namin ipaalam sa inyo na ito po'y patuluyan. Alam niyo po, meron po kaming patuluyang paggawa ng mga
babasahin ang mga information at educational materials. Meron din po kaming ginagawang mga glosaryo para naman po sa mga terminong teknikal. At syempre po, nariyan, hindi nawawala ang ginagawa naming pag-update o pagsasapanahon po ng mga diksyonaryo natin. At ito po ay lahat ay available online para naman ho nakikita ng ating mga kababayan. Ma'am, kanina po, nag-usap kami kanina ni ASEC Joey at nabanggit ko nga sa kanya na yung mga colleagues ko, yung mga may anak na, karamihan sa mga anak nila hindi daw marunong magtagalog o hirap magtagalog, which is nakakabahala po, no? Ma'am, paano naman po niyo balak hikayatin ang mga kabataan na gamitin at pahalagahan ang wikang Filipino, lalo na sa gitna ng globalisasyon? Ay, maraming salamat din po sa tanong na iyan. At kanina nga po sa aking mga pakikipagpanayam din na nabanggit ko po, at ito ay simula nung ako ay nariyan po sa Komisyon sa Wikang Filipino. Ito na rin po ay aking advokasya na pakiusapan ang ating mga magulang, lalo-lalo na po ang ating mga nanay, na sana po ay hikayatin at turuan nila ang kanilang mga anak na gamitin ang wikang Filipino. At lagi ko po rito ginagawang ehemplo ay ang ating isang mambabatas na dati po ay isang konsehal sa Quezon City, na ang kanya pong panuntunan ay ganito sa bahay, kailangan sila ay nagsasalita ng wikang Tagalog o kaya wikang Filipino, sapagkat alam niya na ang kanyang mga anak ay kung lalabas ay gagamit ng wikang Ingles. Ganyan po ang aking advokasya rin. Nais ko pong hikayatin ang lahat po ng ating mga kababayan na sana po gamitin natin ang ating wikang pambansa, ang ating wika Filipino man o katutubong wika, sapagkat wala pong ibang magmamahal sa wika natin kung hindi tayo lamang. At paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating wika? Iyan po ay sa patuluyang paggamit. Alam niyo po, ang wika kasi ay namamatay kapag hindi po iyan nagagamit, at iyan po ay isa sa pinakamalaking hamon at panganib ng ating wika, na ang ating pong mga kabataan ay talagang mula pag-iising po, ang naririnig ay wikang Banyaga, wikang Ingles. At hindi ko naman po sa inaayawan ang paggamit po ng wikang Ingles, ASEC Joey, ASEC USEC March. Kung hindi, nais ko pong bigyan natin ng espasyo sa ating pang-araw-araw na pakikipagtalastasan ang paggamit po ng wikang Filipino at katutubong wika. Halimbawa na po, sa bahay, tayo po ay gumamit ng Filipino. Tayo po dahil paglabas natin, merong bumati sa iyo ng good morning, sagutin mo po na magandang umaga. Sa susunod po ang isasagot niya sa iyo ay Filipino, ay Tagalog. At kung ikaw naman ang bati ng Filipino, magandang umaga, mayad-ayad ng agahon, maraming agahon. Sapagkat yun po ay magbibigay ng pagkakataon sa kanila na gamitin din nila. Yan pong mga maliliit na bagay na ating pong pinapakiusap ay talagang mas madali pong gawin. At ito po ay sana ay maging pangmalawakan, hindi lamang po sa ospital, hindi lamang sa paaralan, sa palengke, sa simbahan, sa lahat po ng mga tanggapan ng gobyerno. Talastasan natin. Malaki pong bagay ang maliliit na tulong ng ating mga kababayan na sa isang araw ay sila'y nakikipagtalastasan, nakikipag-usap sa wikang pambansa, sa wika natin, sa wikang katutubo. Kung hindi po natin ito gagamitin, wala pong ibang magpupursige sa paggamit nito kung hindi tayo lamang. Ayan. Ma'am, para po mapatupad yung mga programa po ng inyong ahensya, ano po kayang tulong ang kakailanganin ninyo mula sa pamahalaan at pribadong sektor? Ay, maraming salamat po at naitanong ninyo yan. Alam niyo po, kami ay may tinatawag na nagtatayo kami ng bahay wika. Ito po ay aming interbensyon, lalo na po sa mga nanganganib na wika. Upang maisalba po natin, kami po ay nakikipagtulungan
sa mga lokal na pamahalaan at maging humihingi po ako ng tulong sa mga pribadong ahensya, mga korporasyon, mga malalaking business owners. At kahapon lang po, halos paggabi na, nag-atas po ako sa grupo na aming mga kinakausap na kung maaari gumawa sila ng mga sulat or appeal, paghingi ng tulong sa mga lokal na pamahalaan, sa mga katulad ng pwede nating maging partner dito. Ano po ba ang Bahay Wika? Ang Bahay Wika po at Master Apprentice Language Learning Centers ay ganito po ang sistema. Ang mga bata po ay ating nilalagay sa isang bahay wika, literal na bahay, kung saan ang mga magulang na siyang nakakaalam ng kanilang katutubong wika ay ating binibigyan pa ng pagsasanay at panahon upang kausapin nila ang kanilang mga anak simula edad 2, 3, 4, 5, 7, upang ang kanilang gamitin pakipagtalastasan, pakikipag-usap po ay ang kanilang wika. Upang sa gayon, ang bata ay matuto na yun ang kanilang ginagamit pag-uwi sa bahay at gamitin sa pakikipaglaro ay yun ang gamitin din para matuto sila at dumami kumapal ang populasyon na gumagamit ng katutubong wika. Sapagkat kung hindi po ay hahayaan natin na mawawala iyan, wala pong ibang gagamit ng wikang iyon at yan po ay unti-unting mamamatay. Sa Master Apprentice Language Learning Centers naman po na ating programa din ay ginagawa po diyan ay meron po tayong mga sinasanay na mga elders, medyo mga teachers po yung iba diyan, mga guro, at sila po ang siyang makikipagtalastasan naman sa mga bata, sa kabataan, sa mas mga batang populasyon, at sila po ay gagamitin nila sa mga tula, sa pagbasa ng mga kwento, sa pakikipag-usap sa pang-araw-araw, ay gagamitin po nila yung kanilang katutubong wika upang hindi lamang madokumento ang paggamit ng wikang iyon, kung hindi mapayabong po, lalong-lalo na doon sa mga maninipis na lang or walang-wala na halos gumagamit. Yun po. So kailangan po namin ng tulong sa mga yan sapagkat ang mga ganitong inisyatibo po ay nangangailangan ng pera, nangangailangan ng budget na alam nyo naman ang aming ahensya ay isang maliit lamang pong ahensya na nakapaloob sa tanggapan ng Pangulo, kung kaya't nais din namin makipagtulungan sa mga nagmamahal sa wika, sa mga nagmamahal sa kultura at sa mga may pakialam upang masalba ang mga nanganganib na wika na ito. At nagpapasalamat po kami dahil marami pong mambabatas na talagang taklaw po nila at nararamdaman nila ang aming kagipitan sa pagpopondo, at kami naman po mismo gumagawa po kami ng inisyatibo para hindi kami maging pabigat sa pamahalaan. Attorney, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan. Ay, salamat po. Opo, ako po ay muling nakikiusap, kumakatok lalo na po sa mga nanay, tatay at ating mga kabataan. Halina po, gamitin po natin ang ating sariling wika. Ang wikang Filipino at mga katutubong wika po. Wala pong ibang gagamit niyan kung hindi tayo. Wala pong ibang magmamahal kung hindi tayo. Ang wikang Filipino po ay isang wikang nagdidikis. Yan po, ang wika po ay daluyan ng kamalayan, ng paggalang at kapangyarihan. At yan po ang simbolo or instrumento ng pagkakaisa. So nais po natin na gamitin natin ito sa pang-araw-araw na buhay. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon. Ito rin po ay salamin ng kultura, ng pananaw at panlipunang estruktura. Kapag isinulong po natin ang ating wikang sarili, nabibigyan din natin ng espasyo ang mga boses ng
kababaihan, ng mga kabataan, ng mga tatay, at lahat po ng miyembro ng komunidad. Mas maganda pong nakikipagtalastasan tayo sa wikang alam nating parehong tayo'y nagkakaintindihan. Marami pa po sana kaming nais ipakiusap, ngunit napakalaki po na magiging tulong ng ating mga nanay na sana po turuan nila, hikayatin nila ang mga anak. O anak, tama na yung English mo. Eto ka naman, magtagalog naman tayo ngayon. Gumawa tayo ng tula, gumawa tayo ng, magbasa tayo ng maikling kwento. O kaya, kapag matutulog ang baby, o anak, kahit alam mo ba na ganito, ito ang magandang kanta. Kantahan natin ng kantang Pilipino. Hindi naman kailangan mag-uyahi. Kailangan lang ng marami ho tayong resources tungkol sa wika natin. Gamitin po natin. Sayang naman po ang ating wika kung wala pong ibang magmamahal nito. Tama, at agree kami dyan, Attorney. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Marites Barrios Taran, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Maraming salamat po muli.